Our beloved Boss Mike Cervera. Binisita ni PBBM ang Bayanihan Village sa Cebu kung saan may mga modular shelter units para sa mga pamilyang nawala ng tahanan dahil sa 6.9 magnitude na lindol noong September 30. Nag-inspeksyon si PBBM sa 45 modular houses na ipinatayo ng Department of Human Settlements and Urban Development sa Barangay Poblacion, San Remigio. Ang Bayanihan Village ay naitayo sa loob lamang ng isang linggo sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa pangunguna ng DHSUD. Ang Department of Social Welfare and Development ay nagbigay ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 10,000 pesos mahigit para sa mga pamilyang totally damaged ang bahay at 5,000 pesos mahigit naman sa mga pamilyang partially damaged ang bahay. Nagbigay ang DHSUD ng at least 150 modular shelter units para sa mga pamilya na apektuhan ng lindol sa Cebu, partikular na sa Daan Bantayan, San Remigio at Bogo City. Nagpadala rin ang Philippine Charity Sweepstakes Office ng tulong sa pamamagitan ng kanilang Bayanihan Aid Caravan na nagbigay ng relief packs at evacuation kits sa mga apektadong pamilya sa iba't ibang lugar sa Northern Cebu. Nagbigay din ang PCSO ng 11 bagong ambulansya sa iba't ibang lokal na pamahalaan upang mapalakas ang kanilang kapasidad sa pagtugon sa mga emergencies. Ipinamahagi naman ng Bureau of Customs ang mga naabandonang gamit sa mga biktima ng lindol sa Cebu, kabilang na ang 100 sacks of rice, halos 60 rapid emergency tents, mahigit 1,000 assorted tents at 50 solar power units. Patuloy ang pagbibigay ng suporta at tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga lugar na naapektuhan ng lindol sa Cebu. Ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH ni Pangulong Bongbong Marcos ay naglalayong magbigay ng disente at abot-kayang pabahay sa mga Pilipino. Sa Davao, may mga proyekto ng pabahay na isinasagawa para sa mga residente, kabilang na ang mga katutubong Atamanobo. Isang proyektong pabahay na nagkakahalaga ng 20 million pesos mula sa National Housing Authority ay sinimula ng itayo para sa 100 residents ng Atamanobo sa Sitio Talos, Barangay San Jose sa bayan ng Santo Tomas, Davao del Norte. Ayon kay Mayor Ernesto Evangelista, ang proyekto ito ay naglalayong magbigay ng disenteng tirahan sa mga katutubo sa lugar na iyon. Bukod sa pabahay, ang pamahalang bayan ay naglaan din ng pondo para sa edukasyon, livelihood trainings at iba pang tulong para sa pag-angat ng antas ng kanilang pamumuhay. Matapos ang lindol sa Davao Oriental, tiniyak ni Pangulong Marcos na hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga biktima hanggang sa makabalik sila sa normal na buhay. Nagbigay siya ng direktiba sa Department of Human Settlements and Urban Development na magbigay ng rehabilitasyon sa mga nasirang bahay at pinansyal na tulong para sa mga materyales. Inatasan din ng Department of Social Welfare and Development na magbigay ng mga pagkain at iba pang kinakailangan tulong. Nag-utos din si Marcos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na magbigay ng 24/7 na tulong sa mga biktima ng lindol sa Davao Oriental at mga kalapit na probinsya. Tinitiyak ng administrasyon ni Pangulong Marcos na patuloy ang pagsisikap upang mas maraming pabahay ang maitayo para sa mga Pilipino at sinisikap na gamitin ang mga bakanteng lupa ng gobyerno para sa mga proyektong pabahay alinsunod sa batas. Sa ngalan po ni Boss Mike Cervera, ito po si Auntie Mama ng Rizal, also known as Anino TV, na nagsasabing mahalin po natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi, saan man dako ng mundo naroon kayo, at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.